So, paano ba tayo mag-ship ng ating first order sa Shopee? So, yan ang share ko sa inyo today. So, keep on watching. Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So kung naghahanap kayo ng video tutorials about being Shopee, TikTok at Lazada seller, so meron akong ganong contents here in this channel, or kaya naman ay kung gusto nyo na ma-maximize ang inyong mga social media and at the same time ay nag-earn ito ng income, so meron din akong contents about being affiliate marketers naman. Or kaya naman kung naghahanap kayo ng gusto nyong pasukin na negosyo, so nag-start ako ng klase ng tawag ay Papers to Profit. So tinuturo ko dito kung paano tayo mag-start at mag-manage ng isang paper goods business. So, ano ba yung paper goods business? So, ito yung gumagawa ng mga journals, planners, mga stickers, at iba pang mga paper products. So, kung interested kayo, ay lalagay ko yung registration form down in the description box. Okay, so ngayon, ang i-share ko sa inyo ay paano ba tayo mag-ship ng ating first order. So, kung kayo ay bago pa lang sa Shopee at naka-receive kayo ng inyong first order, ito na yung mga medyo nakakakaba talaga ng mga moment. Kasi parang, paano ba ako mag-a-arrange ng shipment? Paano ko ba ipapack yung aking mga orders? So, ito na yung parang nerve-wracking moments para sa mga first-time sellers. So, ito yung tuturo ko sa inyo. Paano tayo mag-a-arrange ng shipment? Ano ba yung mga kailangan natin? At paano natin i-ship yung ating mga parcels or yung ating mga orders. So, unahin muna natin ano-ano ba yung mga supplies na kailangan natin para makapag-ship tayo at makapag-pack ng ating mga orders. So, unang-una ay kailangan natin ng airway bill. So, ano ba yung airway bill? Ganito ang itsura ng airway bill. So, yung airway bill ay ito yung tinatawag din na shipping label. So, nandito yung details ng seller at yung details din ng ating mga buyers. Para alam lang ng couriers kung kanino isa-send or ipapadala yung mga orders or yung mga parcels natin. At kung ito naman ay mag-RTS or yung tinatawag na return to seller, ay alam din ng courier kung saan nila ibabalik or i-return yung mga package or yung mga parcels na hindi natanggap or na-receive ng ating mga buyers. So yan, unang-una, may mga questions na sino ba ang magpiprint ng mga airway bills? So yung magpiprint ng airway bills ay tayong mga sellers. Pero actually, meron pa ding mga couriers na inaalaw naman nila na magpa-print doon sa kanilang mga service point or service center. Kaya lang, most of the couriers ay hindi na sila nag-aalaw na mag-print ng mga airway bills. Kaya that's on our part na, so responsibility na nating mga sellers na mag-print ng mga airway bills. So, yan. The next thing na kailangan natin para makapag-pack tayo or makapag-ship tayo ng ating first order ay syempre kailangan natin ng mga pouches or yung mga tinatawag na courier pouches. So, yung mga courier pouches na to ay iba't ibang klase ng size and then iba-iba din ito depende sa kung sino yung naka-assign na courier sa atin. So, like for example, ako ay meron akong tatlong naka-assign na courier sa akin, SPX, and then I also have Flash Express, at meron din akong JNT. Now, ang question ay, paano ko ba i-enable lahat ng mga shipping couriers na to? Well, actually, si Shopee talaga ang nag-a-assign ng mga couriers sa mga sellers. Depende ito kung serviceable ba nung courier na yon, nakapartner ni Shopee yung location natin. So, yan. Sometimes, makikita nyo yun na parang hindi ko na-enable yung aking mga couriers. Isa lang ang meron sa akin. So, yun lang kasi yung makakapag-service sa inyong location. So, si Shopee ang nag-a-assign ng mga couriers sa atin, pero once na na-assign sa atin yung lahat ng mga couriers, pwede natin i-enable at pwede din naman natin i-disable yung ibang mga couriers kung ayaw natin ng masyadong maraming couriers. Yan, so papakita ko sa inyo yung iba't ibang klaseng pouches na meron ako dito. So, ito, meron akong plain na black na pouch. So, yung plain black na pouch ay pwede naman itong gamitin kahit kaninong courier. Pero mostly, ginagamit ko itong black na to pagka SPX yung aking courier or yung pinili ng buyer na courier. So, yan, black. Meron ding iba't ibang klaseng size ito, pero ganitong size yung pinipili ko para at least kasya yung mga books na binibenta ko dito sa aming shop. So, ito yung ating plain na pouch. So, pwede kayong bumili sa Shopee din. Merong iba't ibang klase kayong mabibili ng mga pouches sa Shopee. Meron din yung mga, meron ng tatak, like for example, Shopee Express or kaya naman JNT. So, meron na kayong mabibili nun. And then, meron din ako dito na Flash Express. So, ito naman ang itsura niya. So, yellow, color yellow naman yung Flash
Express. Tapos, meron ako dito yung JNT naman. JNT Express. So, yung JNT Express ay ganito yung itsura ng pouch nila. Yan, color white, tapos merong nakalagay dyan na JNT Express. So, iba't ibang klaseng sizes din. Ito na yung pinakamalaki nila, yung large size na pouch nila, pero meron ding small, and then meron ding medium. Depende sa kung ano yung binibenta nyo. So, kung mas marami talaga kayong binibenta na mas malalaking items, so, yung large ang kukunin nyo. So, merong mga tanong about doon sa mga courier's pouches, kung kanino ba natin kukunin yung mga pouches na to. So, merong mga service points or mga couriers na nagbibigay pa rin sila ng libreng mga pouches. So like for example, dito sa JNT ay nagbibigay pa rin sila ng mga pouches. Pero depende pa rin yun sa mga location or sa mga couriers kasi sometimes merong ibang mga JNT na mga service points or service centers na hindi na sila nagbibigay ng libre na mga pouches. Tapos meron din dito sa amin kasi sa Malolos, Bulacan ay nagbibigay pa sila. Pati dito sa Flash Express, pwede pa rin, nakakahingi pa rin ako ng pouch nila. Pero like for example, yung mga drop-off points, so hindi talaga sila nagbibigay ng mga courier's pouches. So kailangan nating bilhin talaga yung mga courier's pouches. By the way, makakabili naman kayo, kagaya ng sinabi ko kanina, makakabili kayo ng iba't ibang mga courier's pouches sa Shopee din. So, yan yung iba pang kailangan natin. So, kailangan natin ng courier's pouches. At kailangan din natin, syempre, ng ating packaging. So, yung packaging, like for example, yung mga honeycomb, or kaya naman ay mga bubble wrap or bubble mailer. So, pwede din natin yung gamitin. And pwede din yung mga cardboard boxes or yung mga corrugated boxes. Kasi nga, for example, ako, dito sa Graceful Homeschooling, ang binibenta ko ay mga libro. So, kailangan naka-cardboard box siya para secure na secure yung ating pagkakapackage ng ating orders. Another supply na ginagamit ko para mag-pack at mag-ship ng order ay yung mga clear na packaging tape na malalaki talaga, at least para mababalot ko talaga sila ng maayos. So, yan yung mga kailangan nating supplies para makapag-pack at makapag-ship tayo ng ating mga orders. Now ay pag-usapan na natin kung paano tayo magpo-fulfill ng ating mga orders. So, meron lang tayong mga steps na kailangan i-take. So, lalagay ko yung screenshots ng mga yon dito sa inyong mga screen para ma-walkthrough ko kayo. So, number 1 na kailangan natin gawin ay i-prepare natin yung mga orders natin by checking the Shopee order ID. Ano ba to? Saan ba natin makikita yung Shopee order ID? So, makikita natin ito sa ating mga Shopee seller app. So, i-click lang natin yung ating Shopee seller app, and then makikita nyo itong screen na to, and then at the bottom ay makikita nyo yung Me. So, pag click nyo yung Me, it will lead you to this screen. Yan. And then, at the top part ay makikita nyo yung My Shop. So, i-click nyo lang yung My Shop and it will lead you to this screen. So, dyan sa screen nyo ay meron kayo makikita na order status. Meron dyang to ship, canceled, return, at review. Now, kung meron kayong kailangan na i-arrange na mga orders, ay meron kayong makikitang number dyan sa to ship. So, pag click nyo yung to ship, ay makikita nyo dyan sa screen nyo yung mga orders na kailangan nyong i-arrange yung shipping. So, saan ba natin makikita yung Shopee order ID? So, makikita nyo yan sa kada order na meron kayo dyan sa to ship, at nakalagay dyan yung kanilang order ID. So, yung pangalawang step ay kailangan na natin i-pack yung ating mga orders. So, sa pagpapack ng ating mga orders ay meron tayong guidelines na kailangan ding sundin para at least ay hindi ito mag-return sa atin, or yung tinatawag nga ng RTS or return to seller. So, para maiwasan natin yon. So, kailangan nating sundin yung mga guidelines sa pagpapack ng mga orders. So, paano ba to? Paano ba natin ipapack yung mga heavy na mga items? Paano ba natin ipapack yung mga explosive or even yung mga dangerous or harmful na mga items? Paano ba natin ipapack yung mga breakable items, like for example, yung mga glasses, yung mga pinggan, ganyan. So, paano ba natin ipapack ito? Or kaya naman ay paano natin ipapack yung mga notebooks or journals, mga tela, ganyan. So, meron tayong kailangan mga guidelines na sundin. So, meron akong ginawang video about this one. So, lalagay ko yung link ng video na yun down in the description box. So, pwede nyo panoorin right after this video. So, number 3 step na kailangan natin gawin ay i-arrange yung order natin for shipment. So, paano ba natin to gagawin? So, dito sa screen nyo na My Sales ay nakalagay dyan yung mga orders na kailangan natin i-arrange. Na mayroon kayong makikita dyan na color red na box. And then, dyan sa color red box na yan, ay kung hindi nyo pa na-arrange yung shipment,
ang nakalagay dyan ay arrange shipment. Now, kapag na-arrange naman na natin ito, ang nakalagay dyan ay view shipping details. Kapag hindi pa natin na-arrange yung shipment, ay i-click lang natin yung arrange shipment. So, meron tayong dalawang options dito. It's either ipi-pick up or kaya naman ay ida-drop off. So, ano ba yung dalawang difference na to? So, pag-usapan muna natin yung drop off. So, ano ba yung drop off? So, yung drop off ay kapag tayong mga sellers mismo ang pupunta doon sa mga service center sa courier natin at tayo yung magda-drop ng mga parcels or ng mga orders ng mga buyers natin doon sa service center. Yon yung drop off. At ano naman yung pick up? So yung pick up naman ay kapag yung couriers mismo or si Kuya Rider ang pupunta sa atin or sa ating pick up address na si Net. And then kukunin nila yung ating mga parcels or yung mga orders and then sila na mismo yung magdadala doon sa mga service center para ma-ship yung mga orders na to sa ating mga buyers. So yan yung difference ng drop off at pick up. So kung pick up yung pinili natin ay kailangan natin iset kung kailan ipipick up ng rider yung ating mga orders or yung ating mga parcels. So number 4 step ay kailangan natin i-print yung ating mga airway bill. So kagaya ng sinabi ko kanina, yung airway bill ay ito yung shipping label kung saan ay meron tayong details dito na bilang mga sellers at meron ding details yung mga buyers natin. So ito yung makakatulong sa mga riders kung saan nila i-deliver yung mga orders or yung mga parcels natin. So meron akong ginawang video kung paano mag-print ng mga waybills. So, lalagay ko dyan sa description box yung link ng video na yon. So, number 5 ay send out order. So, pagka na-pick up na sa atin or kapag na-drop off na natin yung ating mga parcels sa ating mga couriers ay yung mga couriers na ang bahala na mag-ship ng ating mga orders doon sa ating mga buyers. So, matatrack naman natin yung ating mga orders gamit din yung ating mga Shopee Seller app. So, ganito tayo mag-fulfill ng ating mga Shopee orders, especially doon sa mga first time pa lang, no? Yung una kayong naka-receive ng inyong order. So, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo dahil ganun din yung experience ko. Nung una, grabe yung nervous ko talaga sa pag-arrange ng shipping, pagpapack ng orders, na inisip ko kung tama ba to, tama ba yan. So, I hope na natulungan ko kayo dito sa video na to. And kung nakakatulong man yung ganitong video, please give this video a big thumbs up at i-share nyo na rin itong video na to. At mag-subscribe kayo, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. I-click nyo lang yung red subscribe button. At i-turn on nyo rin pala yung inyong mga notification para hindi nyo na miss yung mga ganitong klaseng content here in this channel. So, thank you so much for joining me today. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!